Ito, dati kasi parang laging pag sinasabi, percentage of route. Eh di tayo parang, anong ibig sabihin nun? Ito, unit na mismo, ilang jeep ang bibiyahe. Sabi nila, konti. At yun nga, nabanggit nyo kanina nung binasa nyo, dahil konti lang ang papasada, ay mahihirapan at mauubusan ng sasakyan sa kalye. Kaya, papayagan natin silang mag-fly ng routes. At kung sino man ang basta rehistrado at mayroong insurance, okay na yan. Kumbaga, hindi sila dapat hulihin. Ang problema, may mga nahuli. 600 routes ang kulang ng sasakyan. Kaya tingin namin, pag-amin ito na kukunti ang mga driver na gustong sumali sa consolidation. At kung idadagdag pa natin yung mga driver na mag-withdraw sa consolidation, dadami at mukhang lalabas na palpak yung sistema dahil hindi maayos yung pagkaka-implement talaga nito. Opo. Sir, this board, andali po. Now therefore, sabi ho dito, no, to ensure the supply of public transportation in low NAU routes, the board hereby resolves to allow individual operators of PUJ and UV Express on low NAU routes to operate on their existing routes without the need for filing an application for consolidation. Di ho ba? Klaro po ito eh. So meron ho bang mga taga-piston na nag-apply dito? Kasi sinasabi lang ho dito kapag kayo ay merong nakarehistro sa LTO ang inyong unit at meron kayong accident insurance coverage ay pwede na bumiyahe. Ang tingin ko, ang intindi namin dito, there is no further need for application. And your franchise, or kumbaga yung authority to operate mo, kumbaga, ay itong dokumento. Kaya, hindi na ito parang dati kasi may tinatawag na parang special permit. Ito, ang kailangan mo lang ay rehistro at insurance. Kaya ako, mahihirapan dito mag-implement yung LTFRB, lalo na hindi naman nila pinpublic ito. May ilang hinuli dito sa mga rutang ito, sa totoo lang. Pinag-uusapan namin. Ang daming ruta ha, ito ay sa Metro Manila, 244. Kung mapapansin nyo sa listahan, 57 pages ng pangalan ng mga ruta, umaabot sa 2,600 na ruta sa buong Pilipinas. Ang mababa pala ang, sabihin na natin, kukonte ang consolidated na units. Ito, dati kasi parang laging pag sinasabi, percentage of route. Eh di tayo parang, anong ibig sabihin nun? Ito, unit na mismo, ilang jeep ang bibiyahe. Sabi nila, konti. At yun nga, nabanggit nyo kanina nung binasa nyo, dahil konti lang ang papasada, ay mahihirapan at mauubusan ng sasakyan sa kalye. Kaya, papayagan natin silang mag-fly ng routes. At kung sino man ang basta rehistrado at mayroong insurance, okay na yan. Kumbaga, hindi sila dapat hulihin. Ang problema, may mga nahuli. Dahil nga hindi naman in-announce na sino ba yung exempted. And pangalawa, at ito ang tatrabahuin siguro namin, ang problema kasi yung registration ay nakaangkla na sa consolidation. Kaya may iba pong mga jeep na hindi rehistrado. Ito yung sabi nila ending 567 dahil hindi sila nag-consolidate. Tapos hindi pinapayagan na mag-register yung mga hindi nag-consolidate by April. Kaya yung ending 567, may mga nakabinbin na hindi pinagre-register. Gaano karami, ma'am, ang mga ruta na kakailanganin po ng mga ito nga na kahit na hindi consolidated po ipapabiyahin pa rin? Ang bilang namin 266 sa Metro Manila, for example. 65% or sabihin na natin, sa tansya namin kasi may 272 routes daw sa Metro Manila. Yung 266, 60% of the routes kulang ng biyahe. Yung ibang lugar, katulad ng Benguet, 600 routes ang kulang ng sasakyan. Kaya tingin namin, pag-amin ito na kukunti ang mga driver na gustong sumali sa consolidation. At kung idadagdag pa natin yung mga driver na mag-withdraw sa consolidation, dadami at mukhang lalabas na palpak yung sistema dahil hindi maayos yung pagkaka-implement talaga nito. Opo. So ma'am, di ho ba inyo sigurong nabasa din ang kanila pong press release, di ba? At yung kanila pong report sa Malacanang na successful ito kasi 80%, no? Ang sinasabi nilang figure ng mga units
bus, UV Express at jeepneys na nakapag-consolidate na. Ano po, yun ang sinasabi, 80% mahigit. So dito po sa pangyayaring ito, pati sa attachment po ng naturang board resolution, sa sinasabi ho ninyo na ang laki pala ng mga ruta na walang babiyahe kasi nga walang nag-consolidate o kukulang po. Ano ang tingin niyo ho dito sa pangyayaring ito? Una sa lahat, hindi na pag-isipan ng maayos itong programang ito at yung konsepto nga ng modernization at consolidation, saan ba nila hinugot ito at yun pa ang inuna kesa sa kung isipin natin, no, logical na magsimula tayo, saan ba kailangan ang mga jeep, saan kailangan ng private cars, saan ang mga tricycle. At yan po yung local public transport rationalization plan or route plan. Pangalawa, kung alam mo na kung saan dapat yung mga babiyahing jeep, alamin mo yung passenger capacity. Ilan ba yung sumasakay dyan? Baka naman 2 jeep lang ang kailangan dyan. O kailangan ba? 10. Yung ganong pagpaplano ng panimula ng lahat, yun dapat nagsimula itong jeepney modernization. Kaysa sa yung inuna, pinilit ang mga jeepney na magpalit ng jeep kasi daw smoke belcher. Kaya so lumalabas 2% lang ng emissions ang ina-account ng jeepney. O di mali din yun, hindi yun yung primary reason. Pangalawa, sabi nila, yung paraan daw ng pagmamalakad ng mga jeep, yung consolidation ng ibinenta nila at ipinilit sa mga jeepney. At ito nga yung tinatawag namin na, kumbaga ito na yung punto, nung kaso sa Supreme Court. Forced consolidation is a violation of the right against freedom of association. Okay. Kaya lito-lito din palagay ko itong LTFRB at itong pagbabato nila ng numbers, 80%, 20%. Hindi nila naisip kung sino ba yung maaapektuhan. Parte ba ako ng 80%? Parte ba ako ng 20% na hindi apektado? Ito lumalabas na, yung pong mga ruta na nilinaw nila, Cubao, Divisoria yata, Cubao Project 2-3, wala na magpa-apply. Very important routes. In-identify nila na wala naman palang kakayanan na manatili sa ngayon. Opo, ma'am, pending pa po itong inyong petition sa Supreme Court. Dito po sa kaninyo, parang ngayon lang nalantad na resolution na ito. Meron ba kayong balak gawin o paano po? Pinag-aaralan namin ito kung paano ihahapag ulit sa Supreme Court. Sa ngayon, ang Supreme Court hindi pa nag-i-issue ng TRO pero mukhang inaalam ng masinsinan yung mga figures. Nire-require niya yung kabila, LTFRB at saka DOTR, na magsumite ng exact figures. Hindi yung 80% consolidated. Ano ba talagang ibig sabihin nito? Kung isasubmit namin ito with the interpretation that this is an admission of the failure of the program, dahil nga papayagan pa rin nga ang consolidated na mamasada, palagay ko makapanggigising ito sa Supreme Court. Gusto din namin katukin ang iba pang mga ahensya ng gobyerno at sa ngayon timely na merong Senate investigation at House investigation into, una, may anomalya daw dito sa programang ito, pero also yung kasalukuyang sitwasyon, kakatukin din po namin yan.